Good afternoon na Mocha at sa lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, mga batang Maynila, mga nanay tatay ko at ang aking mga minamahal na lolo't lola. At sa ating mga kababayan sa abroad, immigrants and OFW, welcome po dito sa Yormes Hour. Ito po yung live at programa ng inyong Manila Public Information Office at katulong ko si Miss Mocha Uson upang maipabatid sa inyo ang mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Please stay tuned at if we are not asking too much, please do share this program to your loved ones, friends, or neighbor. So sa lahat ng kakilala ninyo, para naman na sa ganoon ay makasama natin sila na properly magabayan ng mga impormasyong bagay na maaring ikabubuti ng ating pamayanan o syudad. Muli, ito ang inyong Yorme sa Yormes Hour. Mocha, nako, busy tayo this week. Talagang ang dami. Kanina pa umaga, ang dami nating mga pinagagawa. I-update natin ang taong bayan. But we are very grateful as Manileños, because President Bongbong Marcos attended. Natutuwa tayo na pagbigyan tayo ng oras ng Pangulo ng Bansa na tayo'y dalawin dito yung ating Paseco Hospital at saka yung ating San Lazaro Residence inauguration. Nakakatuwa naman na nakita ni Presidente yung effort ng Manila Health Department through the leadership of Director Grace Padilla, yung bagong programa ng PhilHealth o yung YAKAP. Sapagkat sa Maynila, sa loob lamang po ng 20 araw ay nakapagtala ng humigit kumulang 100,000. 100,000 na sila ay ma-enroll sa YAKAP ng PhilHealth na programa ni Pangulong Bongbong Marcos through PhilHealth. Natutuwa tayo dahil sa masisipag nating barangay health workers. So shout out sa mga taga MHD at saka barangay health workers. Napakagaling nila, napaka-busy nila. Kaya naging inspirasyon tayo ng bansa at even the President himself nagulat. So yun nga at maaring gawin itong ginawa natin sa lungsod sa buong Pilipinas. Andiyan si President Mercado, yun ang nasa likod ni Director Grace Padilla. Yan ang presidente ng PhilHealth. Nakakatuwa. At, nakita ni Presidente yung ating matagal nang ginagawa rito sa Maynila. Mocha, naalala mo nung first term natin na itatag natin yung Manila In-City Vertical Housing Program at natayo dyan yung Binondominium 1 sa distrito mo, Condominium 1, Condominium 2, at saka yung San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, at ngayon naman yung San Lazaro Residence at Pedro Hill Residence. At yan ay opisyal na pong na-inaugurate at tapos na. Andyan din ang ating mga taga-Land Bank at DBP na naging partner ng lungsod ng Maynila. Bangko ng gobyerno. Ulitin natin, mahalagang malaan yan ng tao na ito'y bangko pero pag-aari ng national government or sabi nga natin GOCC. Ayan, kasama rin natin ang ating mga taga Manila Department. Congratulations sa mga initial na awardee. Ngayon may nangyari dyan, Mocha, nakakatuwa. Siguro na tuwa naman si Presidente, bumunot siya kasi yun yung ginagawa natin. Okay. Yung mga walk-in, nag-a-apply sa MUSO. At yung perfected na yung kanilang application, ilalagay natin yung sa rapor. Kasi kung ginawa na ng aplikante yung kanyang responsibilidad bilang aplikante, compliant na siya, at ginawa na ng syudad, yung pabahay, I will let God decide sa bunutan. Diyan, nag-sample tayo ng bunutan. Lahat ng walk-in, inilagay natin dyan.
nakabunot si Presidente ng 5 pamasko sa mga taga Maynila o taga Binondo, Nadali, taga Tondo, Sampaloc, San Miguel at I think Santa Ana. Sana all. Talagang gano'n. Natutuwa naman ako na nag-enjoy siya. So, sa mga gusto mag-update, Yorme, kailan na po yung sa amin? Kailan na po kami tawag dyan? Malalaman kung yung application namin nabunot. Antabayanan niyo po. Dahil isusuppress ako sa inyo yan bago magpasko. Wow. Talagang abalang-abala lang po tayo ngayong panahon na ito. Ito ay programa ng inyong lungsod ng Maynila kung saan ang mga walang bahay, mga nangungupahan ay maaari magkamit ng ganitong programa sa mga taga-Maynila. I'm happy for you. Good luck. Ayan na po. Unti-unti natin nakikita yung mga bagay na plano natin ng araw, mga bagay na simulan natin ng araw ay ngayon nakakamit at nakakamta na ng taong bayan. Again, thank you very much din sa PCSO. Dahil nagbigay sila ng yung may regalo yung at may tawag dyan eh. Timba. Timba. May mga yung pagkain. Yes. Yun. At higit sa lahat. Pa-Christmas nila. Yun, timba. Ito, At tapos, ang nakakatawa mo ito talaga na-surprise ako. Ay siguro na nakakagiliwan ni Presidente, nagbigay siya ng 15 million pesos. Yan, na-surprise kami dyan. Na-surprise kami dyan. In fact, kanina, during the health board, pinagpasyahan ko na pag dumating yung 15 million pesos na iniregalo ni President Bongbong Marcos sa Baseco Hospital, ay ilalaan natin na ibili ng gamot. Kanina, napagpasyahan na sa health board. Nag-health board tayo kanina. So, muli, to the Office of the President, Bongbong Marcos, PCSO, PhilHealth, mga partners natin, maraming salamat at dito kayo dumako sa Maynila. At nagpapasalamat din kami dahil nakikilala at nare-recognize yung mga effort ng ating mga empleyado sa lungsod ng Maynila sa mga plano at programa ng inyong pamahalang lungsod. At ito'y sana maging we are willing to share the idea para makamit din ng ibang LGU. But for the meantime, thank you very much, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you po. Yung alala ko na yung PCSO Charity Timba. Charity Timba. May mga delata po yun. Kilala mo si Charity? Di ba sabi la, charity begins at home. 16 years old na si Charity. Charot. Wala, mga manonood lang na nakakaintindi na. Mga manonood lang. Alam nila yung ibig ko sabihin. But again, thank you very much. GM Mel Robles. PCSO. Thank you very much. At to the PCSO family and PhilHealth family, especially PhilHealth Manila. Katuwang ng lungsod ng Maynila sa pagbibigay ng healthcare sa atin dito at DOH. Thank you very much sa inyo. Okay. Maraming salamat po. More good news, Yorme. Nako, ginaganahan po ang ating mga mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Congratulations po dahil sila ay nagkamit ng 99.71% passing ayon sa PRC or Professional Regulation Commission. Yan. At dahil dyan sa ginagawa nyo, mga dean ng College of Medicine, mga dean ng iba't ibang department or colleges ng PLM at sa leadership ng PLM dahil sa inyo, nai-inspire kami sa lungsod. Kaya ako, gigil na gigil mo ka na magtatag. Actually, naiwanan ko lang yun. Hindi nga lang itinuloy. Pero itutuloy na natin na magtatag ng pamantasang lungsod ng Maynila, College of Medicine, by first quarter of next year. Hopefully, cross finger. Now, bakit? Kasi nga, yung mga bata o yung mga produkto nating estudyante ay nagiging top-notch student. More than
the being always yung halos perfect, yung walang mortality rate sa board, mga top-notcher pa. Tingnan mo to. Top 7, Adrian Chelsea Gaming Hino Hales. 92.60%. David Joshua Pela Reja Lomentigar. 92.60%. Ayan naman. Maria Shemir Pronuevo Pariñas. 92.60%. Ito pa, top 9. Daniel Wayne Tagli Ibias, 92.20. Ayisa Bianca Cronologia Ortigueras, 92.20. Ba't ka naman hindi gaganahan kung ikaw ay leader ng kanya-kanya nating lugar, no? Kaya you have the full support, bagamat talagang tukod na tukod tayo, pero your city government, we will find a way to fulfill our dreams and aspiration for our future doctors and nurses and other allied healthcare courses for our PLM. Sulit. Kung nanonood ang mga taga Maynila, sulit yung ibinabayad nilang buwis na naisi-share natin sa pamantasan lungsod ng Maynila. Keep it up. Congratulations din, teachers. To the proud parents, congratulations. And to our future professionals, congratulations sa inyo. Yan, congratulations po. May, punta ka ba mamaya? Ay, opo, sa may... 11:45. Ay. Oo, mamaya na. Yung ano? Magsisimula. Anong run po ito, Yorme? Yung rock and roll, AIA Rock and Roll Running Series Road Closure Rerouting po tayo mamaya. Dahil mag-umpisa na po, no? Magsasara ng mga kalsada. At magsisimula ito mamaya para bukas. Ito po ay ang ating Rock and Roll Running Series dito sa lungsod ng Maynila. Thank you very much. I'll see you later. At abangan nyo sa MPIO, kung ewan ko kung na-post na. Ayan na pala. Mga rerouting para hindi kayo masyadong maabala sa bukas ng Sabado. Okay, thank you very much. Daming ganap sa Maynila ngayon. Oo nga po, napakarami po, Yorme. Mm-hmm. At meron po nga tayong update, hindi ba po, na ibalita natin na yung ipinapagawa pong emergency room ng ospital ng Maynila ay inyong, ospital ng Sampaloc, ay inyo pong ininspeksyon. At ang target po nyo dito ay matapos bago magpasko. Kasi yun ang ipinangako nung giniba natin at ni-remodel yung buong emergency room at pinalaki, ginawang maliwalas. Pero bago ko ituloy, gusto ko lang shout out J. Anthony Macalino. Boss, shout out naman para sa mga fans mo sa New Jersey. Wow! May nanonood sa abroad. Anyway, malapit na, Mocha. On time tayo, on track. So sa mga batang Sampaloc, abangan ninyo ang bago, mas moderno, mas maaliwalas, sa pakiramdam at paningin. Yung inyong bagong emergency room dyan sa ospital ng Sampaloc. Kaabang-abang po yan. At Yorme, patuloy po ang pagpapailaw natin sa mga kalsada po ng ating lungsod at napakaganda po nitong Onyx Street sa District 5. Sabi nila, Onyx de Ayala. Wow! No, masaya ako para sa mga taga-Onyx, kasi no minsan, Mocha, gabi nag-iikot ako, nakita ko madilim. Kaya ang ginawa ko, ayan, meron tayong mga donation na kapis, di ba? Yes. Galing sa mga Koreano. Koreano. Ayan naman yung inilagak natin dyan. Naging maaliwalas para sa kanilang komunidad. Ngayon, nananawagan lang ako, Hindi po araw-araw Pasko. Ang hirap ng pera ngayon. Alagaan nyo na po yan, mga taga-Onyx, mga taga San Andres, sa mga magkakapitbahay sa barangayan, pag malasakitan nyo na yan. Ginawa yan ng pamahalang lungsod upang maliwalas ang inyong pamayanan. Pag malasakitan nyo na po, huwag nyong hayaan ang mga tolongges na tansuin yung mga wire. Konyatan nyo. Yan naman kaligtasan, kaaliwalasan ng komunidad. Congratulations at maraming salamat Engineer Randy Sadak at 10 ng ating mga taga City Electrician. Napakaganda po, no? Siguro all year round na po yan, hindi lang po pang Pasko yan. Panggabi talaga, no? Hindi lang pang Pasko yan.
yan yung parang aesthetics nila. These are simple things para naman kahit papano pang good vibes sa community ng San Andres Onyx area. Okay po. Ayan. At kasabay nga po ng pagdiriwang ng 33rd National Children's Month ay dinaluhan po ninyo ang citywide paligsining sa San Andres Sports Complex. Sa Yes. pangunguna po yan ng Manila Department of Social Welfare. Yes, so happy National Children's Month no? Sa mga magulang, teacher, mga daycare teacher. I'll see you soon. Wow! Good news po ulit. Ay, hindi, magkikita-kita pa kami. Anyway, congratulations to Director J. De La Puente. Ating MDSW. At yung mga chikiting. Nako, yung mga mananalo dyan na Mocha. Oh, cute. So, padadala natin sa regional na laban. Wow. Ay, mga teacher sa nanay. I'm happy for you. Sige, tapos abangan ninyo. May sorpresa ako sa inyo, mga chikiting. O mga nanay na nag-aaral ang kanilang anak sa health center, daycare center. O next year, meron akong sorpresa sa inyo. Sisiguraduhin nating malusog ang bawat batang nag-aaral sa daycare. Pagtitibayin ko ang mga buto niyan at patatangkarin natin kagad para masustansya, para yung nutrisyon ng bata sa lungsod ng Maynila. Ay meron po tayong gagawin. Tapos na, naitabi ko na yung tsape. Inaayos na lang ngayon paano i-acquire para regularly may makakamit ang mga mag-aaral sa daycare sa buong Maynila. Ayan po, muli, shoutout po, MDS